Guys, gusto ko lang ipakita sa inyo ang blanket na aking ginawa. Ito na siya. So, ito yung ating, ano ba to? Ang ating April motif. So, hindi ko pa siya natahi. And even on the side. So, kasi, nakagagawa ko lang. And, yeah. So, ito yung January, February, March, and April. So, parang mukhang okay naman. Mukhang okay na. Tupiin ko na lang para makita nyo lang. Parang okay naman ang kanyang kombinasyon sa kanilang apat. So, tignan natin kung ano ang kulay ng Mayo. Sa buwan ng Mayo. So, ang ganda niya, diba? So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. So, kunin nyo ang inyong mga materyales at tayo ay mag-continue sa paggawa ng ating calendar blanket at ating gagawin ang buwan ng Abril. Okay? Kunin nyo na ang inyong crochet hook, gunting, at ang inyong yarn color na gagamitin para sa ating tulips. Yay! So, okay, ready? Let's go! So, yun siya. So, umpisahan na natin because I have only 5 days left before mag-end ang Abril, ang buwan ng Abril at tayo ay papasok na sa buwan ng Mayo. Ang bilis guys, no? Parang kailan lang tayo nag-celebrate ng New Year and ng Pasko at ng bagong taon. Ngayon ay nasa kalagitnaan na tayo ng taon. So, of course, also, gagamitin ko pa rin yung the same size of hook. So, that is 5.0 millimeter. So, yan lang yan siya guys. And then, darning needle. And scissors or gunting na lang pa scissor pa kasi gunting. So ito lang ang mga materyales na aking gagamitin. So wag na nating tagalan. Tayo ay mag-crochet na. Kunin mo ng iyong blanket, tayo ay mag-umpisa na. So ngayon, ang pinaka-basic na ating gagawin sa ating round na ito for the month of April. Actually, this is round 1. This will be round 1. And don't mind about my stitch marker there kasi yan ang counting ko of 20 stitches. So now, ang umpisa nating gagawin is just to chain 2 first. And chain 2 is included as double crochet. Oops. Medyo malapad-lapad na siya guys, kaya ay nako. So anyway, after the chain 2, so ang gagawin natin ay just to double crochet into the next stitch all the way around or all the way to the end. So ito lang siya guys. Oops, parang ano yata. Actually, I have may sing-sing ako para sa ano. Kaso hindi siya kasya. Ewan ko ba, hindi siya kasya, guys. Kaya sabi ko, subukan ko nga kung kaya ko siyang gamitin. Pero wag na. At gusto kong magmadali. Joke. So, yun. Pagpraktisan ko yan ang paggamit ng sing-sing na yan. Kasi ring holder yan guys. Ring holder. Yarn holder yan siya guys. Para hindi na mangalay yung ito. Kaya pag meron na, kahit nakagano na yung daliri mo. But anyway. So pag-aaralan ko pa yan at kailangan kong masana yan. Para hindi nakapoint parating aking daliri. Kasi sa totoo lang, pag nagko-crochet ako ng matagal, ang hirap niyang i-fold. Kasi nga nakaganyan na lang siya parati, di ba? Kaya yan. Yan ang kalaban ng mga crocheter. So may isang crocheter akong pina-follow sa YouTube. Alam nyo guys, pag nagko-crochet siya, which is bata pa naman siya siguro matanda lang siya siguro sa akin ng 5 taon or what. Makita mo talaga yung pag naggagan siya, makita mo talagang gumagano yung kamay nyo. Gumaganyan. So, yun.
So, ito lang ang ating gagawin. Mag-double crochet tayo all the way to the other end. So, puro ano lang ito guys, purong puti lang ito kasi nasa round 1 tayo ng ating April motif. So, yep. See you at the end of our project. And be mindful guys sa sa pagpasok ng hook kasi kung naalala nyo one time, 'di ba, na skip ko yung isang kulay kaya nag-double chain ako. But just to cover up para hindi ko na matastas kasi syempre ang laki na para tastasin pa, 'di ba? So yun siya. So okay, gagawin ko to behind the camera and see you at the end. So now guys, natapos na natin ang round 1 ng ating April motif. So ang gagawin natin ay ang gagawin natin for the row 2 is mag-chain 2 tayo uli. 1 and 2 and then flip nyo lang yung ang ating project. Alam ko medyo mahirap na ito kasi may pagkamalaki na siya. But anyway. So yun. Oops, saglit. Ang fold ko lang siya sa kabila. Kasi nalalaylay siya doon sa kabila. So ngayon, ang gagawin natin ay mag 9 double crochet tayo. Double crochet into the next 9 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, yan siya guys. So, a plus 1 of our chain 2, that is 10. So, ngayon, ang gagawin natin, ang pinakaayoko sa lahat, ay ang mag-attach tayo ng different color. So, this is our color motif. Is yellow. So, I hope it will look good. So, ngayon, attach lang natin si yellow. Again, guys, sa pag-attach ng second color, pwede nyo din yan siyang i-slip knot na. Sa akin kasi hindi ko siya sinislip knot. So, and then, tayo ay mag-double crochet tayo into the next 2 stitches. 1. And 2. Drop natin si yellow, kunin natin si puti. Yan. And then mag-double crochet tayo into the next 9 stitches. So 1. Ay, nadala ko si yellow. I always forget this. I don't need to bring the yellow, guys. 1, 2, oops, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, yan siya guys, ang ating first granny square. So, ito na yung ating first part or first granny square ng ating blanket. And then, gagawin ko siya continuously all the way at the end here. So, ulit-ulit lang ito guys. Ipapakita ko lang sa inyo ang first part. And then, magkita-kita tayo doon sa end part or sa dito ng ating project. Okay? So now guys, natapos na natin ang ating row 2. Natapos na natin ang ating row 2.
at mag-move on na tayo sa ating row 3. Sa row 3, again, chain 2 lang tayo. 1 and 2. And then, flip lang natin yung ating trabaho. So, which is okay na yan kasi nakasabit-sabit naman yan sila, guys. Ayan, o. Nakaganyan-ganyan sila, kaya okay na yan. So, ngayon, sa ating round 3. Sa ating round 3, tayo ay nag-chain 2 na. And then, mag-double crochet tayo into the next 7 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, yan lang yan siya, guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus chain 2, 8. So, yan lang yan siya. And then, untangle natin si yellow. And then, mag-double crochet tayo ng, okay, saglit lang. Mag-double crochet tayo into the next 6 stitches. So, 1. Hila lang konti. 2. 3. 4. 5 and 6. Hanggang dyan lang yan siya. So, ngayon titignan natin sa likod at ikunting hila si puti para hindi bulky sa likod. And then, drop mo si yellow, kunin mo si puti, at i-grab mo ganyan. And then, ang gagawin mo ay mag-double crochet tayo 7 stitches into the next 7 stitches. Kasi dito, 7 ang ginawa natin dito. Dito din 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 din ang gagawin natin dito. So, that's 1. Hila lang ng konti. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, natapos natin ang ating row 3. Ang ating row 3. So, row 1, row 2, row 3. So, ito na yan siya, guys. Ngayon, ito na yung unang square natin sa ating blanket. At ang gagawin ko ay tatahiin ko naman siya all the way here. And then, magkita-kits tayo sa end point ng ating project. At, nasa na yun? At, dito yun. So, yeah. So, ngayon, ang gagawin natin, oops, nasaan yung aking spools? Ating ang ibalik muna ito bago tayo mag-move on sa ating second row. So, actually, guys, I will do this behind the camera at magkita-kits tayo sa end part ng ating row. Hi, guys! Ito na nga tayo sa ating calendar blanket and I'm about to continue for the month of April. If you remember before, ito hindi ko siya pinutol, nilagyan ko lang siya ng stitch marker para continuous lang natin gagamitin. The reason, kasi same color of yarn lang naman ang gagamitin natin, but if you wanted to change every time, you can cut it off and fasten it off. So, yun lang siya. And then, so, sa ating sa ating April motif, nag-prepare ako ng 6 na spools of yarn. So, ang gagamitin ko is color yellow.
So, I'm not sure kung ano ang magiging kalalabasan ng yellow with a background of white color. If you remember before, my January was light blue, and then my February was pink, and my March was green. So, light sage color of green. And then this time, for the month of April, will be yellow. So, yon. Tignan natin kung ano ang magiging kalalabasan niya. So, like what I said, I prepared 6 spools of yarn para hindi na tayo mahirapan mamaya magpalit-palit ng ating kulay. So, yon. So, now guys, natapos na natin. Ang ating row 5. So, ngayon, ang ating gagawin sa ating row 6 ay tayo chain 2, 1 and 2, at ating baliktarin ang ating project. Oops, hindi ko pala to na roll back ang aking spool, saglit lang. So ayun na, natapos ko na siyang i-roll back ang aking spools at ating baliktad din ang ating project. So tinupi ko na lang guys ito kasi medyo malapad na siya. So hindi nyo makikita yung ano ko. But anyway, later on makikita nyo yan. So sa chain 2 natin, after ng chain 2 natin, tayo ay mag double crochet in the next 9 stitches. 9 stitches. So, ito guys, dapat dito na yan sila sa harapan. But mamaya na lang. So, double crochet into the next 9 stitches. So, ang gagawin natin is 1, 2, 3, kailangan ko siyang tanggalin kasi kailangan ko siyang itahiin. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, yan siya guys. So, after the 9, ibaba natin si puti. Kunin natin si yellow. Why I keep saying pink? Si yellow. At mag-double crochet tayo into the next 2 stitches. So, 1, and 2. And then, ibaba natin si yellow at kunin natin si puti. And then, ang gagawin natin ay mag-double crochet into the next 9 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, yan siya guys. Natapos na natin ang unang cluster ng ating tulips. Ng ating tulips. So, ngayon, ang ginagawa ko guys is, ang tawag ko dito is square. Granny square. So, natapos ko yung ating first square sa ating April motif. And this is round 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Round 6 or row 6. So, ito na siya guys. So far, hindi ko pa madidistinguish kung ano ba, bagay ba ang yellow at saka yung puti. So, ngayon, ang gagawin natin for the next is uulitin natin siya hanggang sa makarating tayo sa ating starting point or sa ating chain to start.
So, yan lang yan siya guys. Akin siyang tatapusin behind the camera. And then, I'll meet you up into the end of row 6. So, now guys, natapos na natin ang ating row 6. So, ito na siya. Okay naman na. Ta! So, anyway, sa ating row 7, tayo ay mag-chain 2. So, 1, 2, and then baliktarin natin ang ating project. So, hayaan mo yung mga nagsabit-sabit na yan. Kasi part talaga yan sila ng aking project. So, ngayon, ang gagawin natin ay double crochet tayo into the next 7 stitches. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So, ito yun siya guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ngayon, ang gagawin natin ay kunin natin si yellow. So, yan siya. And then, mag-double crochet tayo into the next 6 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ibaba natin si yellow at kunin natin si puti. And then, mag-double crochet tayo into the next 7 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, yan siya guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito lang siya guys. Ayan na. Ewan ko kung ano siya. Hindi ko pa rin siya masasabi kung ano pa talaga guys. So, ngayon, ang gagawin natin ay i-continue natin ang ating project here until the next, hanggang sa makarating tayo sa end part ng ating row 7. So, gagawin ko siya behind the camera and I'll meet you up there. So, now guys, natapos na natin ang ating round 7 at ang ating sunod na gagawin ay ang row 8 at ang sa row 8 ay magsisimula tayo sa chain 2, 1, 2, and then babalik na rin natin ang ating project. Ang laki niya na guys. Sorry na ang ng aking camera. Okay, next, ang gagawin natin sa ating row 8, ay mag double crochet tayo in the next 6 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, yan siya guys. So, we have a total of 7 because of this chain 2. Now, ang gagawin natin, i-drop natin si puti and kunin natin si yellow. Yan siya.
At tayo ay mag double crochet into the next 8 stitches. One, two, three, 4, 5, 6, 7, and 8. Tapos hilain natin. Nakita nyo yan guys, bukol-bukol siya. So hihilain natin to tidy up. So yan ang gagawin natin. And then i-drop natin si yellow sa harap at kunin natin si puti. And tayo ay mag double crochet into the next 6 stitches. One, 2, 3, 4, 5, and 6. So, yan siya guys. Ang ating unang-unang square or pattern sa ating calendar blanket for the month of April. So, yan siya. At gagawin ko siya into the next, so on and so forth. At magkita tayo sa starting point or the end point of row 8. So now guys, natapos ko na ang aking row 8 at tayo ay mag-uumpisa or gagawin na natin ang ating row 9. Sa row 9 ay mag-start tayo ulit ng chain 2 at i-flip natin yung ating ginagawa. Ang hirap na pag lumalaki. Ano pa kaya pag nadagdagan pa yan ng isang buwan? So, and then, ang gagawin natin ay the same lang guys. Uulitin natin. So, mag-double crochet tayo into the next 6 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yung dito guys at yung sa kabila, magkapariho ang bilang nila na 7 dito. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano din siya naging 7. Kasi 7 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ngayon, ang gagawin natin ay kukunin natin ang ating spools. Naku, maghanap tayo ngayon kung nasaan siya. Ayan siya. Nahuhulog siya guys kasi mabigat na yung kabilang ng blanket natin. So ngayon ang gagawin natin ay the same count lang din siya guys. Tayo ay mag double crochet into the next 8 stitches. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ang gagawin natin, hahawakan natin dito guys, tapos hilain natin ang puti para luminis siya tignan sa likod. So ngayon, i-drop natin si yellow sa likod, kukunin natin si puti. And again, mag-double crochet tayo into the next 6 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, yan na. Natapos na natin ang ating unang
square, ang ating unang pattern sa ating row 9. So, gaya ng sinabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo kung paano magiging the same counting yung sa kabila. Kasi, chain 2, and then nag-add ako ng 6 double crochet, ng 6 double crochet, double crochet into the next 6 stitches, kaya nagiging 7 siya. So, mamaya dito sa dulo, ipapakita ko rin siya sa inyo kung paano siya magiging 7 double crochet on the remaining stitches. Okay? So, ngayon, kukontinue ako dito hanggang sa matapos doon sa kabilang dulo, and like what I said, ipapakita ko sa inyo ang magiging same counting sa kabila. Okay? Bakit dito ay 7 counting and then the remaining is every 6 counting, 6 counting. So, kasi yan ang ating counting for the first square, and then the second square is also the same counting, except the both side of this. Okay? So, gagawin ko siya, and see you until the last square of our April motif. So, now guys, nandito na tayo sa end ng ating row 9, ng ating row 9. So, gaya ng sinabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo kung paano siya naging 7 stitches here, kagaya dito sa may kabila. Okay? Oops. So, now, double crochet into the remaining stitches, and we're gonna count it if will be 7 or not. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Kung maalala nyo, meron tayo dito chain 2, which is counted as double crochet, gaya ng ginawa natin dito sa kabila na nag-chain 2 tayo for the start, and then nag-add tayo ng 6 double crochet into the next 6 stitches. So, yun ang gagawin din natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To make it 7, mag-double crochet tayo on the chain 2. So, ganyan yan siya guys. Kaya, dapat yung end part sa magkabilaan ay magkapareho. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan siya ang ating counting. So, ngayon, lumalaglag na siya kasi medyo mabigat yung ditong part. So, ngayon, tapos na tayo sa ating row 9. Tayo ay mag-proceed na sa ating row 2. But before that, i-fold ko muna ito ulit. Okay, sa ating row 2, tayo ay mag-chain 2. Chain 2 is counted as double crochet on this pattern. So, 1 and 2, and then i-flip natin yung ating project. Ang laki na niya. So, yan siya. And then, ang gagawin natin, guys, ay mag-double crochet tayo into the next 6 stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, 7 pa rin yung count, guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, ang gagawin natin, i-drop natin ito sa likod at kunin natin si yellow. Oops, nasaan na siya? Dapat hindi sila mag-twist, guys. Kasi pag nag-twist yan, ako na naman ang mahihirapan. And then, ang gagawin natin ay mag-double crochet
into the next stitch, baba si yellow, kunin si puti, and mag double crochet into the next 2 stitches. So that's 1 and 2. Ibaba si puti, kunin si yellow, and then mag double crochet tayo into the next 2 stitches. So 1 and 2, baba si yellow, kunin si puti, and then mag double crochet into the next 2 stitches. 1, 2, baba si puti, kunin si yellow, and mag double crochet into the next stitch, baba si yellow, kunin si puti, and then mag double crochet into the next 6 stitches. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So ito na ang ating row 10. So yan siya guys. So ngayon, kung bakit kayo magtataka na dito ay 6 dito and then dito ay 7, dito ang gagawin natin ay 7 dito and then 6 dito. Dito guys, ang gagawin natin is 6 din dito and then 6 din dito. So ipapakita ko siya sa inyo. Oops, ayusin ko lang kasi nahuhulog na yung aking blanket. Saglit. So ngayon, ang gagawin natin, tanggalin ko lang to kasi marker ko to guys. So ngayon, ang gagawin natin ay mag double crochet into the next stitches. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito yung first count ng next pattern natin. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So ngayon, ang gagawin natin dito ay gaya din ang ginawa natin dito. So ngayon, ay nahulog. So ngayon, ang gawin natin ay kunin si yellow and mag double crochet into the next stitch. Yan lang yan siya. Oops, ibaba si yellow, kunin si puti. And then mag double crochet into the next 2 stitches. 1 and 2, baba si puti, kunin si yellow. Ginawa natin dito, gagawin din natin dito. So double crochet into the next 2, 1 and 2, baba si yellow, kunin si puti. And then mag double crochet into the next 2. So 1 and 2, baba si puti, kunin si yellow, and mag double crochet into the next stitch, baba si puti, si yellow, kunin si puti, and mag double crochet into the next 6 stitches. So that's 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So ito yan siya guys. Yan ang ating row 10. So tatapusin ko siya
in every pattern at magkita-kits tayo sa end part ng ating row 10. Okay, I'm done. Natapos ko na ang row 10 natin. And tayo ay mag-proceed na sa ating row 11. And that is our final row for the month of April or for this pattern. So, ang gagawin natin ay mag-chain 2. And i-flip lang natin yung ating ginagawa. Ang laki na niya. Oh my goodness. And mag double crochet tayo all the way around. I mean all the way to the end. Kasi nasa final stretch na tayo ng ating so i-double crochet lang natin ito in this row, and then tapos na ang ating April motif for our calendar blanket. So hindi ko pa siya masyado nakita kung ano ang itsura ng ating yellow tulips sa pattern na ito. Saka ano ba to? Saka yellow ang aking ginamit, guys. Yan lang din kasi ang parang available na color ko. So yeah. So sana magiging maganda din ang kanyang magiging outcome sa lahat ng color. Kasi if you remember, yung first color ko was light blue, and then nag-pink ako, and then nag-light sage ako. So now ito, yellow. So ito na siya, guys. So mukhang okay naman siya. Ito talagang ilang beses ko siyang inulit-ulit. Ganun at ganun siya. So ito yung sa opposite side, ito yung right side. Kasi kung dito ka sa right side, okay siya. Right? So, yeah. Tapusin ko siya, guys. And then, titignan natin the whole blanket kung ano ang kanyang itsura. Kung nag-match ba siya sa lahat or kasi kung titignan mo siya, napakatingkad ng kanyang kulay as yellow. Masabi mo din siyang light gold na color. Kaya, tignan natin. Sana magiging okay lang din siya. Kasi, nung ginawa ko din kasi yung March, yung sa light sage color, parang nagkaroon din ako doon ng hesitation. Kasi sabi ko, green. So, pero naging maganda ang kanyang kinalabasan. So, dito naman sa yellow, tignan natin kung ano siya. Pagka natapos natin ang row 11, kasi ito yung ang kanyang final touch. Para makita natin talaga ang ating tulips. Ewan ko ba, ano ba talaga ang correct pronunciation nito? So, yep. So, nahuhulog na talaga yung blanket ko, guys. So, yes, babalik ako pag natapos ko na siya. Gagawin ko siya off the camera. So, now, guys, natapos ko na ang aking row 11. At lalagyan ko siya ng lock. Ilalak ko siya using stitch marker. Hindi ko siya puputulin kasi i-continue ko yan for the month of May. So, ito ang aking April motif. So, ito siya, guys. Okay naman siya. So, hindi ko pa naputol yung yarn. Mamaya ipuputol ko yan siya. So far, okay naman siya. And itatahin ko itong mga ends. So, ito siya. So, yep. Tada!
Yee! Ang laki na niya, guys. So, ito siya. Maganda siya. Okay naman ang kanyang kulay. So, thank you so much and give me a thumbs up, a comment, and share to your friends, to your wall, and don't forget to tag your friends so that they can watch this on my channel. Thank you so much and happy crocheting. Bye!